Salamat, Sister Sophia, sa napakagandang awit at magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay nagagalak ngayong gabi na tayo muli ay nakaparito sa ating bahay-sambahan upang sama-samang umawit ng mga papuri sa Panginoon, ng ating mga mananalangin at ng ating pong mga pag-aaral ng mga banal na salita bilang bahagi po ng ating pagsamba sa Kanya. Pinupuri ko po ang Panginoon sa gabi ito sapagkat sa loob ng kalahating sa linggo ay iningatan niya tayo. At tayo ngayon ay isang malaking pribilegyo para sa bawat isa na tayo po ay magkaroon ng pagsamba. Sa gabing ito, mga kapatid, ay nadako tayo sa ating patuloy na pag-aaral sa ating pong series ng ating mga pag-aaral. Dito po sa ating binabasang aklat at pinag-aaralan na sulat ni Ellen White mula sa mga hakbang paglapit kay Kristo o paglapit kay Kristo, Steps to Christ. Nasa topic na po tayo na mayroong pamagat na paggawa at buhay. Ito po ay pangsiyam na chapter ng ating po pag-aaral. Meron po akong isang kasama sa eskulahan. Lumapit sa kanya ang kanyang isa sa mga estudyante. Ang sabi sa kanya, "Sir, ako daw, sabi niya, ay pagod nang mabuhay. Nakakapagod na daw mabuhay palagi." So nabahala yung aking co-teacher at sabi sa akin, "Sir, itong ating estudyante, pagod na daw mabuhay." Kaya pinayuhan namin ang aming estudyante ngayon para hindi siya mapagod sa buhay. Alam po ninyo, mga kapatid, ang buhay ay nakakapagod. Kung ang ating buhay ay ginagamit lamang natin upang paglingkuran ang ating mga sarili at maging ang ating kapwa lamang. Kung ang ating mga ginagawang paglilingkod ay hindi kasangkot at kasama ang ating Panginoong Diyos, ang buhay ay nagiging isang hindi pagpapala. Ito ay nagiging isang malungkot. Ito ay nagiging isang parang sumpa para sa isang tao. Sa kabila ng pagiging busy natin sa buhay, kung tayo po ay mabubuhay lamang na wala tayong kaplano-plano tungkol sa ating pong paglilingkod sa Diyos, at hindi natin isasama sa ating pong mga plano at mga pangarap, kahit na po ubusin natin ang ating mga lakas, maging ang ating mga panahon, ang buhay ay hindi tunay na buhay. Sapagkat ang tunay na buhay, mga kapatid, ay ang buhay ng paglilingkod sa Diyos. Ang buhay na kasama natin ang Diyos. Kaya bilang mga lingkod ng ating Panginoon, ay dapat tayo maging willing na isakripisyo natin at ating pong gamitin ang ating buong buhay para sa ating Panginoong Diyos. The true servants of God are willing to sacrifice by devoting their whole lives for the cause of God. Hanggat hindi natin ang ginagawa ito, mga kapatid, ay magiging hungkag ang buhay. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, alamin natin sa paanong pamamaraan ang tamang paglilingkod sa Diyos upang ang ating buhay ay maging pagpapala sa atin. Alam po ninyo, mga kapatid, dumating na rin sa buhay ko na parang malungkot ang buhay. Na parang buhay na parang wala kang aasahan. Alam kong dumating din marami din sa inyo, mga kapatid, ang
ganong mga karanasan. Ngunit salamat sa Panginoon sa gabing ito, mga kapatid, sapagkat alam ko ito ay sinadya ng Panginoon na mapag-aralan natin ang mga bagay ito dahil una, ang inyong lingkod ay unang napagpala nito sapagkat ako ang unang nakabasa. At sa aking pagninilay-nilay, mga kapatid, nagkaroon ng malaking impact ito sa aking sarili na dito sa aking pag-aaral nito ay talagang nakita ko ang kalagahan ng paglilingkod sa Panginoon kaugnay ng ating buhay dito sa mundo. How to serve God in a right way, na kung saan ito'y mauuwi sa tunay na pagpapala na sa ating buhay. Sapagkat magiging pagpapala sa atin ang mabuhay pag tayo ay naglilingkod sa Diyos. Pero magiging isang sumpa sa atin ang mabuhay kung tayo naman ay hindi tunay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya alamin natin sa gabi ito, mga kapatid, sa anong pamamaraan. Ang unang talata na nais kong buksan sa atin ngayong gabi, alam ko ito ay makakatulong sa atin, ay ang pagnilayan ang talatang ito na binasa ng ating kapatid kanina. Sa chapter 20 ng Aklat ng Mateo, ang mga talata, umpisahan kong basahin, mga kapatid, ang talata sa 26 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi sa atin ng Aklat ng Mateo, chapter 20, verse 26 hanggang 28. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sino daw nais na maging dakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sabi niya sa verse 27, at ang sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Di ba napapansin ninyo, kapatid, ang contrasting dito? Na yung gustong maging una ay dapat maging alipin. At ang sino mang maging gustong maging dakila ay dapat maging lingkod. Ito talaga ang prinsipyo, mga kapatid, ng ating Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 28, gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Maging ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nagbigay siya ng halimbawa na nung siya naparito sa lupa, siya po ay hindi naparito upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. So magbibigay tayo ngayong gabi, mga kapatid, ng ilang mga pamamaraan kung paano po tayo makapaglilingkod sa Diyos ng tamang paraan ng paglilingkod. Upang sa ganon ang ating buhay dito sa mundo ay maging isang pakipakinabang at maging isang exciting na buhay, maging isang buhay na pagpapala sa marami. Number one, mga kapatid, serve God by its reality sense. Paglingkuran ng Diyos sa pamagitan ng kanyang tunay na pakahulugan. Ano po ang tunay na kahulugan ng paglilingkod? Kayo po ba ay nag-isip na maglingkod sa mga mayayaman? Maganda siguro maglingkod sa mga mayayaman, sapagkat pag kayo naglingkod sa mga mayayaman ay mayroong kapalit. Siyempre mayaman, pwede kang bigyan ng regalo ng mayaman. Pero ang tunay na paglilingkod, mga kapatid, ay paglilingkod doon sa mga nangangailangan. Ito ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Hindi tunay na paglilingkod ang iyong ginagawang paglilingkod kung ikaw ay nag-aastang maglingkod sa hindi naman nangangailangan. Bigyan ko ng halimbawa sa inyo, mga kapatid. Halimbawa ko, ako ay mayroong 1,000 piso. Tapos, o kaya sabihin natin walang baguhin ko yung aking illustration. Pagpalagay ko na ako ay kahit asin sa bahay ay wala.
At mayroong kapatid na nakaalam, walang asin si Brother Pascual. Pinuntahan ako at ako ay binigyan ng asin. Pero narito, mayroong isang tao na mayroong 10,000 piso. Nilapitan siya ng isang kapatid, binigyan siya ng 100. Saan ang mas makahulugan? Yung asin na ibinigay sa akin o yung 100 na ibinigay doon sa mayroong 10,000? Hindi ba yung mas makahulugan ay yung asin na ibinigay sa akin? Sapagkat ako'y nangangailangan ng asin. Ang hindi po nangangailangan, mga kapatid, ay hindi magiging makabuluhan sa kanya ang iyong ginagawang paglilingkod. Kaya hindi makahulugan ang paglilingkod doon sa mga hindi nangangailangan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon ay dapat nating malaman na tayo nangangailangan sa ating Panginoon Diyos. So we need to serve doon sa mga tao na talagang nangangailangan. Kaya tayo mga Adventist, mayroon tayong tinatawag na ACEs, mayroon tayong tinatawag na Dorcas, mayroon tayong tinatawag na Harvest and Gathering, mayroon tayong tinatawag na Klawa sa ating pong iglesia. Marami tayong ginagawang mga paglilingkod. Sapagkat nadadama ng bawat isa sa atin, ng ating iglesia, ng ating pamunuan, na talagang mas kailangan din ito, mas kailangan ng mga tao ito sa paligid, mga kapatid. So, we need to serve those who are needy. And then, we have to extend service, not to be recognized, but to introduce God whom you are serving. Atin daw i-extend ang ating paglilingkod, hindi para ma-recognize tayo, ang ating mga sarili ay makilala, kundi upang i-introduce natin ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ito po ang nakakalungkot, mga kapatid, sa maraming mga gustong maglingkod, sapagkat gusto nilang maglingkod, sapagkat gusto nilang makilala na sila ay naglilingkod. At pag hindi sila na-recognize, ay ayaw ko na nga yan. Katakot-takot na serbisyo at sakripisyo ang aking ginawa niyan. Hindi man lang ako na-recognize. Mga kapatid, hindi ganon. Ang tunay na paglilingkod sa kanyang tunay na kahulugan ay paglilingkod ito hindi para ma-recognize ang ating mga sarili. Hindi para kilalanin ka. Hindi para ikaw ay maging sikat. Kung hindi upang makilala ang ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran. So we have to extend this service, mga kapatid, hindi para ma-recognize tayo. Kahit na gaano kahirap ang ating dinaranas, mga kapatid, ang lahat ng yan ay dapat nakapangalan sa Panginoon. Yan ay dapat kredito sa ating Panginoong Diyos. Ang dapat ma-recognize at ma-introduce ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Service, therefore, is about God, not about us. Ang paglilingkod sa makatuwid ay hindi ito tungkol sa atin. Ang paglilingkod ay tungkol sa Diyos. Kaya kung tayo man po ay maglilingkod, kung mayroon man tayong ginagawang mga paglilingkod sa iglesia, kung mayroon man tayong ginagawang mga paglilingkod sa ating mga kapitbahay, ay ito'y ginagawa natin sapagkat ito'y tungkol sa Diyos at hindi ito tungkol sa atin. So yun po ang number one, mga kapatid. We have to serve God by its real essence. Ano ba para sa inyo ang paglilingkod? Number two, serve God using the life of Christ as a model. Paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating paggamit na modelo sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Paano po ba namuhay ang ating Panginoong Jesus sa Kanya pong paglilingkod nung siya po ay nandito sa lupa? Dito po sa ating pinabasang Steps to Christ, sa page 105, ay mayroon pong mga katagal dito ang ating kinikilalang propetisa si Ellen White tungkol po sa halimbawa na ginawa ng ating Panginoong Jesus tungkol po sa tamang paglilingkod. Ang sabi ay ganito dito po sa 108 in
hindi pala 105. Ang sabi ay ganito, sa bandang ibaba ng aklat na ito, okay, ito po yun, sa bandang ibaba. Magkakaroon ng maningas na hangad, magkakaroon ng maningas na hangad na lumakad sa landas ng nilakaran ni Jesus. Magkakaroon ng masidhing pananabik na makita naman niyaong na sa ating palibot ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Meron pa ditong isang binabanggit sa 107. Sa bandang gitna, sa third paragraph ng 107, ang ganitong pangusap. Ang kabuhayan ng tagapagligtas nung siya'y narito sa ibabaw ng lupa ay hindi isang pagpapaginhawa at pagmamahal sa sarili. Napansin niyo mga kapatid, ang sabi ng ating propetisa Ellen White. Ang sabi niya, ang kabuhayan daw ng ating tagapagligtas nung siya'y narito sa ibabaw ng lupa ay hindi isang pagpapaginhawa at pagmamahal sa sarili, kundi siya'y gumagawang may kasipagan at katapatan sa ikaliligtas ng nawagli na mga tao. Mula roon sa sapsapan ng hayop hanggang sa Kalbaryo ay tinuntun niya ang landas ng pagkakait sa sarili at hindi niya sinikap na makawala sa mabigat na gawain, may hirap na paglalakbay at nakapanghihinang pag-aalaala at paggawa. Ang wika niya, ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa pagtubos sa marami. Ito ang namumugod na dakilang layunin ng kanyang buhay. So, dito mga kapatid, mapapansin natin ang halimbawa na binigay ng ating Panginoong Hesus. Nabanggit yung mga salitang sapsapan at kalbaryo. Gaano kahirap ang dinanas ng Panginoon mula nang siya isilang, sa sapsapan na siya isinilang at namatay sa kalbaryo. Gumagawang may kasipagan at katapatan sa ikaliligtas ng nawaglit na mga tao. Ito dapat ang maging modelo natin mga kapatid sa ating pong paggawa sa buhay nito upang tayo po ay maging magkaroon ng isang buhay na makabuluhan. Ay sa ating paggawa ay gumawa tayo na kagaya ng paggawa ng ating Panginoon. Ang sarili at ang kapakanan ng sarili ay walang bahagi sa kanyang paggawa. Ilan sa atin mga kapatid na hanggang ngayon ay ginalilitaan ang gawain ng Panginoon. Binabaliwala at walang bahala ang gawain ng paglilingkod para sa kalalaman ng Iglesia at pagsulong ng pagsaksi sa mga taong nangangailangan ng mabuting balita ng kaligtasan. Ibinawalang bahala, makamtan lamang ang isang maalwan na buhay. Ito po ay nakakalungkot na kalagayan mga kapatid, sapagkat kapag ito ang ating nararanasan ngayon, kapag ito ang ating nararanasan mga kapatid, ang ating buhay ay hindi magiging buhay na masaya. Ito ay magiging isang buhay na malungkot, sapagkat upang maging masaya ka sa iyong buhay, dapat nariyan ang tunay na paglilingkod. Sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ay ginagamit mo ang buhay ng Panginoon bilang isang modelo ng paglilingkod. At ang panghuli mga kapatid na tingnan natin ngayong gabi, serve God with commitment. Paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos na mayroong magtatalaga. Alam po ninyo kapag tayo po ay magtalaga-talaga, ay itatalaga natin hindi lamang ang ating mga talento. Itatalaga natin maging ang ating mga bulsa. Itatalaga natin ang ating panahon. Itatalaga natin maging ang ating mga buhay.
para maisulong ang gawain ng ating Panginoon. At alam po ninyo mga kapatid, sa aking panghuling tatalakay ngayong gabi, ano ang ating makukuhang mga kabutihan kapag po tayo ay gagawa na mayroong pagtatalaga sa ating Panginoong Diyos, kapag po tayo ay maglilingkod sa Diyos sa Kanyang tunay na kahulugan, at kapag po tayo ay maglilingkod sa Diyos na gagawing pinapangudilo ang buhay ng ating Panginoon. Ang sabi dito po mga kapatid sa aklat na ito na aking binabasa ay ang ating Panginoong Diyos magagawa din naman sana niya na ang mga anghel na lang ang mangaral sana. Kaya niyang gawin yun mga kapatid. Kaya gawin ng ating Panginoon na yung mga anghel, sapagkat mayroon naman siyang hindi mabilang na mga anghel, upang sila po ang gumawa ng tungkulin ng tinatawag na pagbabalita ng mabuting balita ng kaligtasan. Pero bakit hindi ginawa ng ating Panginoong Jesus o ng ating Panginoong Diyos ang gayon mga kapatid? Mayroon pong napakagandang dahilan ang ating Panginoon sa ayon din po sa sulat ni Ellen White, dito po sa 111 nitong ating pong binabasang aklat. Ang sabi ay ganito sa second paragraph mga kapatid, pangabang paragraph ito ng 111. Ang sabi ay ganito, ang paraan lamang upang lumago sa biyaya ay ang gawin ng walang bahid kasatiman, yaong pinagagawa sa atin ni Kristo. Gumagawa ng ayon sa ating kakayanan o kakayahan sa pagtulong at pagpapalangkon sa mga nangangailangan ng ating maitutulong. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, upang tayo po ay lumago sa pananampalataya, ay nangangailangan po tayo. Nakikita ng ating Panginoon, nakakailanganin natin na maglingkod. Ang anumang may buhay na hindi na naglilingkod ay nag-uumpisa ng mamatay. Kaya nakikita ng ating Panginoong Diyos mga kapatid na kung ating gagawin ang paglilingkod ay ating pong inilalapit ang ating sarili doon sa utor ng paglilingkod na walang iba kundi ang Diyos. Kaya ito po ang isa sa mga dahilan ng mga kapatid ng ating Panginoong Diyos kung bakit hindi niya ibinigay sa mga anghel. Although magagawa niya yun, pero hindi niya ibinigay ito, sapagkat ito ay para sa ating kabutihan. Ang sabi ay ganito, ang lakas ay tinatamo sa pamagitan ng pagbabatak. Ang paggawa, ang siyang ang kondisyon ng buhay. Napansin niyo mga kapatid, ang paggawa, ang siyang ang kondisyon ng buhay. Yaong mga nagsisikap na mapamalagi ang buhay kristana sa pamagitan ng palagi na lamang na pagtanggap ng mga pagpapalang dala ng biyaya ay walang anumang ginagawa para kay Kristo, ay ibig mabuhay na lamang upang kumain na di gumagawa at sa mga bagay na ukol sa Espiritu, kung paano sa mga bagay ng kalikasan ang di paggawa ay palaging nagbubunga ng panghihina at pagkakasakit. Ang isang taong ayaw magpatak ng kanyang mga kamay at mga paa ay hindi magluluwat at hindi na niya magagamit pa ang mga ito. Ganyan din naman ang Kristiyanong hindi gumagamit ng kapangyarihan sa kanya ibinigay ng Diyos. Hindi lamang hindi siya aabot kay Kristo, kundi naaalis pa ang lakas na nasa kanya. Mga kapatid, ngayong gabi, tayo po ay hinihimok ng ating Panginoon. Batay sa mga kakayanang dala-dala natin, ang bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na mga kaloob. At gamitin po natin ang mga kaloob na ito sa ikatitibay ng Iglesia. Ang iba sa atin, mga kapatid, ay hindi naman marunong umawit, pero marunong naman umiti. Umiti tayo. Yun lang naman ang alam natin, hindi umiti. Ang iba sa atin ay
hindi naman marunong mag-Bible study, pero marunong mag-invite. Alam ko, lahat tayo ay marunong mag-invite. Sasabihin lang naman natin, kapatid, mayroon po kaming crusade ngayong darating na April 28 hanggang May 11. Napakaganda ng seminar nito. Matututo po tayo doon kung paano mabuhay na may kaligayahan. Sa mundo ito na punong-puno ng kawalan ng pag-asa, tayo po ay matututo paano magkaroon ng pag-asa. Magbibigay kami mga kapatid ng mga invitations. Kaya sa darating po na crusade mga kapatid, umaasa po ang inyong lingkod sa pangalan ng Panginoon na tayong lahat ay makikisangkot. Tayong mga nandito ngayon mga kapatid, alam kong tayong lahat ay namumuog ng banal na Espiritu. Huwag nating hayaan na mag-resist sa panawagan ng banal na Espiritu. Tayo din po ang mapapatibay nito. Tayo po lahat ay lalong sisigla at lalakas sa pananampalataya. At kung mayroon tayong mga kahinaan, tandaan natin mga kapatid, kung mayroon po tayong mga kahinaan, habang tayo nakikisangkot sa gawain ng Panginoon, mapapansin niyo, ang kahinaan yan ay unti-unting nawawala, sapagkat yan ang dahilan, mga kapatid. Yan ang dahilan. At sinabi ng ating Panginoon, ang tungkol po sa pakikisangkot sa gawain ng Iglesia. Ang gawain ito ay hindi gawain lamang ng ilan sa Iglesia, kung hindi ito po ay gawain ng bawat isa, sapagkat ang bawat isa ay kabahagi ng katawan. Kaya kung nais po natin mga kapatid, na ang ating buhay ay maging isang makabuluhang buhay at maging pagpapala sa atin ang mabuhay, tayo po ay maglingkod sa Diyos sa Kanyang tunay na kahulugan. Maglingkod tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating paggamit ng buhay ni Jesus bilang modelo natin. At maglingkod tayo sa Diyos na mayroong lubos na pagtatalaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.